produkto ng oligopolyo ay naipapakita sa pamamagitan ng brand name. Oligopolista naman ang tawag sa mga negosyante ng oligopolyo. Ang oligopolyo ay kumikilos sa pamilihan sa pamamagitan ng kolusyon at kartel. Ang kolusyon ay ang pagkakabuatan ng mga oligopolista. Ito ay upang maiwasan ang kompetisyon ng magkalarong kumpanya. Ang kartel naman ay naitatatag kapag patuloy na lumalawak ang sabuatan. Ito ay samahan ng mga mangangalakal sa oligopolyo upang kontrolin ang presyo ng produkto. Dami ng produkto upang makamit ang pinakamalaking tubo ng bawat isa. Wait, Mr. Gadan. Yes, Mr. Evia? Di po ba na isa sa pinakamalapit na halimbawa ng kartel ay ang OPEC, na isang samahan ng isang bansang mayaman sa langis at krudo, at sila ang nagluluwas sa buong daigdig? Tama ka dyan, Mr. Evia. Miss Santos, marami po bang kartel dito sa ating bansa? Oo, marami ng kartel sa bansa. Sa katunayan, iba't ibang produkto tulad ng gasolina, sukal, bigas at iba pang pangunahing produkto. Ang kartel din ay maaaring hayagan o paligid. Eh di wala nang kompetisyon na gaganap sa pagitan ng mga kumpanya dahil sa kartel. May kompetisyon pa rin. Kahit may mga kasunduan sila, ang bawat oligopolista ay may kalayaan na magkatunggalian sa kalidad, anyo, anunsyo, uri, at iba pang paraan upang ibenta ang kanilang produkto. Samahan niyo ako magpayuda doon sa tindahan doon na dadaanan natin. Baka malayo yun, Be. Malapit lang yun. Okay na, oh. Uy, napansin niyo ba yung promo ng Globe at Smart parang pareho lang? Oh? Tapos, Iba nga kayo na yung topic natin sa economics, yung oligopolyo, parang mga sabuatan nangyari sa pagdating ng Globe tsaka Lismo. Oo nga, napansin ko rin yan. Kasi nung nagkaroon ng Anti-Textile Network yung Globe, nagkaroon din yung Smart, di ba? Pati yung presyo ng promong yan parehas. siguro nga may kartel yung nagaganap sa pagitan ng magkakalabang kumpanya. Pero ayos na, nakikilaban naman tayo, di ba? Kaya ayos yung oligopolyo. Ang feel! Hindi tayo nakikinig kayo sa amin. Oo nga, alasin ko na pala. Tara na, tayo.